Isa sa mapapansing kakaiba sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na tinatawag na kulto ni Senator Hontiveros ay ang gupit ng mga kababaihan dito. Halos karamihan kasi sa mga kababaihan ay sobrang iiksi ng buhok. Hindi na bago sa atin ang ganitong kwento ng paghihigpit ng isang leader pagdating sa haircut. Kung nasubaybayan nyo ang mga video ko noon sa North Korea, may mga specific lang na haircut ang mga mamamayan dito na maigpit na ipinapatupad ni Kim Jong-un. Maging ang maigpit na pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa Socorro Bayanihan kaparehas na kaparehas din sa North Korea. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel, o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang Sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno? At tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis. Sorry ma'am. Attorney De La Peña? Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of Bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check nyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po. Depende po sa season, may mahaba, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din pong mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun, hindi yan sa loob ng isang taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So, I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of Bayanihan or before you resided in Kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklay mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasahit lang yan ni si Teresa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat ng
definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Wag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag natin isipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Ano po ba ang mga elemento ng kulto batay sa mga eksperto? Una, excessive control through rigid rules and severe punishments and the suppression of independent thought. At pangalawa, deviant practices that deviate from social norms and laws. At pangatlo, charismatic leader who encourages blind fanaticism. Doon muna tayo sa excessive control. Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Karamihan, mga sikat na South Korean ang tinitignan ng mga tao pagdating sa latest hairstyle trend. Halimbawa na lang si Jimin na miyembro ng grupong BTS. Kilala ito sa kanyang iba't ibang style at kulay ng buhok para i-express ang kanyang sarili. Nakita siya mula sa kanyang ash blonde hair, sa kanyang ruby red, at bubblegum pink hair. Pero sa mga tao sa North Korea ay hindi nila pwedeng eksperimentuhan ang kulay at gupit o style ng kanilang mga buhok. Maniwala kayo sa hindi, ang gobyerno ay may natatanging style lamang ng buhok na pinapahintulutan sa kanilang mamamayan. Ang mga babae ay allowed lang na mamili mula sa 14 na hairstyles mula sa gobyerno. Pero depende pa rin ang requirements kung ang babae ay single o kasal. Kapag kasal ang babae, required dito na panatilihing maiksi ang kanilang buhok. Samantalang pag single naman, maaari ka magpahaba na medyo curly. Pero dapat nandun lang sa kanilang pagpipili ang styles. Sa mga lalaki naman, hindi maaaring humaba pa sa 2 inches ang haba ng kanilang buhok. Kapag lalaking matanda naman, pwedeng magpahaba pero additional 1 inch nga lang. Ang maximum na haba ay 3 inches para sa matatanda.